kadugtong sa naputol na video about kill switch. So usapang kill switch tayo, no? Tuloy natin. Para sa mga motor na original na hindi talaga nakadesign sa kill switch o wala talagang kill switch pero gustong lagyan, ito ang mahinang idea lang. Ito na yung switch na ipapalit natin. Meron na talaga siya naka built-in na kill switch. Ngayon ang tanong, paano nga ba kakabit ito, i-install sa motor? Pag pinindot natin ito pataas, yan, dyan namamatay yung motor. Pag pinindot natin pababa, dyan pwedeng buhay ng motor. So kung ito irekta mo rito kung saan ka magkating ng signal dito sa motor, magiging problema. Kasi ang kondisyon ng kill switch na to ay normally open. Ibig kong sabihin, pag naka on position siya, cut off ang connection niya. Pero pag naka off position siya, dyan siya na may contact. Ibig sabihin, on position, ang contact niya normally open. Off position, ang contact niya normally close. So hindi siya pwedeng gamitin rekta dito sa mga signal kung saan ka mag-cut off ng signal ng motor mo. So ang gagawin nito, mag-install ka ng relay. Ito relay, oh. Ito yung gagamitin natin, relay, para dito mapagana ng tama yung kill switch na yan. Gumamit ka ng relay. So itong relay, meron siyang 4 pin. Yan, tanggalin natin, oh. Yan, may 4 pin yung relay. So yung dalawang pin na to, ito at saka ito, yan yung coil ng relay. Ito naman tatlo, isa, dalawa at pat yung nasa gitna. Yan yung contact ng relay. Common, normally close at normally open. So ang kailangan natin gamitin dyan, yung normally close, yung nasa gitna, tapos ito isang common. So ito yung nasa gitna, ang normally close. Dyan tayo magkakabit nung wire ng gagawin nating setup. So ganito. Ito na yung hinanda natin na wire. Yan. So ito yung dalawang orange, ito yung coil. Yung dalawang orange na yan. So naglagay tayo ng ganitong terminal bilog. Kakabit natin sa body ground, tornilyo, kakabit natin kung saan may tornilyo, pwede yan. Tapos yung isang orange, ito yung i-wire natin papunta rito, dito sa ulo ng motor. Yan. Itatagos natin rito yan. Tapos bago itong sa switch, ito yung sa kill switch. Ito yung sa kill switch. Yung isang linya nito, putulin mo, ikabit mo dito sa yellow, sa papuntang relay, doon sa coil ng relay. Yan. So yung isang linya naman, ito yung ikakabit mo sa B+. Yun, sa B+. So kapag yung linya na to na-supplyan to ng voltahe ng B+, ng positive, pag pindot mo dito sa switch, mag-on yung relay mo. So ngayon yung relay mo, yung wire ng normally close, itong dalawa, ito yung dalawa, ito yung gagamitin mo, dito mo idadaan yung signal ng motor para mapatay at mabuhay mo yung motor. Itong dalawa, dyan mo ikakabit sa normally close ng contact ng relay. Yan. So ang magandang ika-cut off mo na signal, yung galing sa pulser. Yan. So yung galing sa magneto, yung wire na galing sa magneto, ito yung pulser.
Yan. Ito yung pulsar signal. Pwede mo siyang i-cut off rito. Pag pinutol mo yan, yung isang linya nitong contact ng relay, kabit mo doon sa isang kaputol. Yung isa naman, ito, kabit mo rin sa kabilang kaputol. Yan. Tapos, i-tape mo na lang ng maayos, no? Para hindi mag-leak yung signal. Yan. So, yung isang linya galing sa magneto dito sa isa, yung isang linya papuntang CDI yan, dito naman sa isang wire. So, tuwing mag-on yung relay, mag-open yung signal, mamamatay yung motor. Tuwing mag-off yung relay, naka-on yung signal, pwede nang buhayin yung motor. So, ganito ang nangyayari. So, pagka pinindot mo off yung kill switch, ang mangyayari, mag-on yung relay mo. So, mamamatay yung motor. Pag pinindot mong on position yung kill switch mo, mag-off yung relay mo, magkukunik yung signal ng pulsar. So, ganun lang kabisik yung paggawa, no? So, ngayon, dahil ang isang linya papunta nga dun sa relay, ito, yung isa, ihanap mo na lang siya, huwag ka nang lumayo. Ihanap mo na lang siya ng B+ signal dito sa motor mo. Ito yung sakit papunta sa kaliwang switch. Yan, ito yung sakit. Meron dito, itong kulay black, pag tinister mo yan, may B+ dyan. Meron dyang live signal. Basta pag nakasusi yung motor mo, meron dyan. So, sa mga baguhan, para madali ang tracing nyo sa signal dyan, kung maghanap kayo, gumamit kayo ng ganitong tester. Oh. Ito, ganitong tester ang gamitin nyo. Ito. Yan. So, paano nga ba gamitin yan? Madali lang yan. Teka. Kabit lang natin tong ating linya ng kuryente para mabuhay siya, no? Ayaw makabit. Stop. Teka lang. Ayan na, nakabit na. Pasensya na. So, nakabit na. Kailangan isusi natin yung motor para mag-on. Ayan na, nag-on na yung motor. So, yung clamp nitong tester mo, ihanap mo ng negative. Kabit mo sa negative. O kaya kahit sa body ground dito. Ito sa tornilyo. Yan, tornilyo. Nakabit yan sa tornilyo. Yan o. So, tutusukin mo ngayon dito kung saan yung B+ mo. Yan. Bunutin mo yung sakit. Yan, magtusok ka ngayon dyan. Sundot mo. Oh. Meron siyang 11.3 na signal na voltahe. 11.3. Yung iba wala. Ito, iba to. Placer. Signal light. Ito, wala. Ito, meron siyang 11.7. So, ito yung B+ niya. Tsaka ito. Ito yung B+ niya. Ito. Pwede ka dito mag-tap. So, yan. Yan o. Diyan sa kulay black na yan. Ito. Pwede ka dito mag-tap. Babalatan mo lang yung wire dyan. Ayusin mo lang paggawa. Yung isang linya dito sa itong wire ng galing sa kill switch. Putulin mo yan. Itap mo rito. Tapos yung isang wire naman, putulin mo. I-connect mo rito, idugtong mo rito sa papuntang relay. So yan na.
tapos na ang trabaho mo, meron na siyang kill switch. So ipapakita natin yan pagka natapos na tayo, mag-update tayo sa video na yan kung gagana ng maayos. Tsaka pagka nag-cutting kayo ng signal, mas maganda ang pulser ang ika-cut off nyo. Dahil hindi yan malakas masyado ang signal dyan. Yung iba ginagawa, nagka-cut off dito sa CDI, itong papuntang ignition coil. Pangit ito, wag kayo dito. Maganda yung kanyang pulser signal, doon kayo mag-cut off, gagawa ng kill switch. So okay, yun lang. Salamat.